CNTV News is brought to you by Congresswoman Rosemary Panotes, Governor Ricarte Dong Padilla, Mayor Benito S. Ochoa of Daet Camarines Norte, Provincial Board Member Rodolfo Paul Gache, 2nd District of Camarines Norte, and Janet Trading, located at Vicente Basiti Street, Daet Camarines Norte. And Janet Trading, presyong maasahan sa kalidad mapagkakatiwalaan. Cesar Barcelona, President of New Camarines Norte Present Radio Club at miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas o KBP. Bukas nang muli ang Sunrise at Fortune Emission Testing Centers na matatagpuan sa Barangay Mangcruz, Daet, malapit sa dating opisina ng LTO Daet para sa mabilis na pagpapa-emission ng mga sasakyan, walang hassle at walang abala sa pagpaparehistro ng mga behikulo. Diretso na tayo sa Sunrise at Fortune Emission Testing Center. Maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sunrise at Fortune Emission Testing Center. Mabilis na serbisyo sa mababang halaga lamang. Catfish Systems Incorporated, located at Barangay Kubangbang, Daet Camarines Norte, and Metro Cable, Daet. Sa ulo ng ating mga balita, Evelyn Salen de Leon, commencement speaker sa ika-85 na commencement exercises ng Mabini Colleges. Governor Dong Padilla, suspendido bilang gobernador ng 18 buwan sa kautusan ng ombudsman. Senior Board Member Dennis Riel nanumpa na bilang acting governor. Natin ngayon nasasagutin ng bayan sa pagkasuspindi ni Governor Padilla ng 18 buwan bilang gobernador ng lalawigan at Vice Governor Ascutia ng 1 buwan at 1 araw. Anong masasabi mo bilang isang mamamayan? Magandang araw sa inyong lahat. Sumasa inyo ang CNTV News. Ako, si Mirna De Lejero. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, narito ang ating kasamang si Mucha Montenegro. Nagsilbing panauhing tagapagsalita si Evelyn Salen de Leon, CPA at tumatayong Pangulo ng Mabini Colleges General Alumni Association sa ginanap na ika-85 na commencement exercises ng Mabini Colleges. Dinaluhan ang pagtitipon ng mga administrador ng paaralan, panauhin, mga magulang at mga nagsipagtapos mula sa 5 departamento ng institusyon. Sa kanyang talumpati, binagyang diin ni De Leon ang kahalagahan ng pagtatapos bilang panimula ng panibagong yugto sa buhay ng mga mag-aaral. Ayon sa kanya, ang edukasyong nakamit ng mga nagsipagtapos ay hindi lamang nagturo ng kaalaman at kasanayan, kundi humubog din ng mga mapanuri, mahabagin at makabagong mamamayan na handang harapin ang mga hamon ng makabagong panahon. Your journey through higher education has not only equipped you with knowledge and skills, but also shape you into compassionate, critical thinkers and innovative problem solvers. You have grown into individuals who are poised to make a meaningful impact in the world, the future-ready professional of the 21st century. Ibinahagi rin ni De Leon ang kanyang personal na karanasan bilang bahagi ng baby boomer generation kung saan pangunahing itinuturo umano noon ang kahalagahan ng pagsusumikap at patuloy na pag-aaral bilang daan tungo sa tagumpay. During our generation, we are the baby boomers. During our baby boomers time, our elders always advise us that education is our road to success. Kaya maraming mga kabataan sa amin, aral na lang kami ng aral at nasusunog ng kilay. They always say that hard work to achieve success. And what you know is
and develop skills. I believe then that after graduation, if you have this formula, success is already at your fingertips. Abot kamay na ang pangarap. Abot kamay na ang tagumpay. Parang ganon, nararamdaman after graduation. Subalit ayon sa kanya, napagtanto niya kalaunan na bukod sa talino at sipag ay mahalaga rin ang pagbuo ng tamang koneksyon, pakikipagtulungan at ang kakayahang magtrabaho ng matalino. But as I age, that the road to success is rough and narrow. Mahirap abot ang goals kung ang sinusunod lamang ay ang sinabing formula for success. Ito pa ng diploma. Itong diploma natin sa college ay panimula lamang. Yes, indeed. This helps a lot, especially if you are in the job market. You don't need to work hard. Ito yung na-realize ko. You don't need to work hard alone. But you need to surround yourself with good and best people. You need peers, advisors, collaborators, and connections. Meaning that you need who you know. Sabi kasi, hindi importante masyado yung who you know. Ang importante what you know. Pero pala, sa katotohanan, kailangan yung who you know. That is the aspect na importante to make your life and work much easier. You don't need to work very hard, but you should learn to work smart. Binanggit ni De Leon na sa kasalukuyang panahon kung saan malawak ang access sa teknolohiya at impormasyon ay mas mainam na magtrabaho ng masinop kaysa pahirapan ang sarili. Ayon sa kanya, ang tamang pag-uugali, pananaw sa buhay at work-life balance ay may malaking papel sa tagumpay ng isang individual. Bakit pahirapan mo ang iyong sarili kung may mga pwede namang magpadali sa trabahong ginagawa mo? Baka yung timetable goals mo 10 years, kaya mo namang kunin in at least 2 years only. Especially at the present time. So ngayon, where everything is almost just a click away. Very fast. There is a saying that your attitude determines your altitude. So you need the best mindset and work-life balance. Because if you don't, may iwan ka. Aniya, marami ang matatalino at masisipag ngunit hindi umaasenso, habang may ilan namang hindi nakapagtapos sa pag-aaral ngunit nagiging matagumpay sa larangan ng negosyo at propesyon. Bakit nga ba maraming matatalino at graduate ng magagaling na institutions, pero bakit hindi nagsasucceed sa kanilang mga careers? Bakit may sobrang masisipag, matiyaga, pero hindi nagiging mayaman? At bakit may mga school dropout, pero naging successful? Your diploma and the learnings you gained in college will only get you somewhere. But it is your attitude and mindset that will propel you further. Bilang payo sa mga nagtapos, hinikayat niya ang mga ito na mangarap ng malaki ngunit manatiling realistiko. Itaguyod ang kanilang passion, subalit maging bukas sa bagong karanasan at lumikha ng koneksyon sa halip na hadlang. Ipinunto rin niya na sa gitna ng mga hindi tiyak na pagkakataon, mahalagang alalahanin ang mga aral at karanasang nakuha habang nasa loob ng paaralan. I offer you these words that may help you balance your ambitions and aspirations. One is to dream big, but stay grounded in reality. Pursue your passions, but remain open to new
experiences. Build bridges, not walls. When faced with uncertainty, draw upon the wisdom of your mentors, peers, and the lessons you've learned within these walls. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binati ni De Leon ang mga graduates mula sa College of Business Administration and Accountancy, College of Liberal Arts, College of Computer Studies, College of Criminal Justice Education, at Technical Education and Training Development. In closing, my friends, graduates, again, I want to express my heartfelt congratulations to the graduating class of 2025 from the College of Business Administration and Accountancy, College of Liberal Arts, College of Computer Studies, College of Criminal Justice Education, and Technical Education and Training Development. Ipinaabot niya ang kanyang mahangarin na maging tagumpay at makabuluhan ang mga susunod na landasin sa buhay ng mga nagsipagtapos. May your future be bright, your endeavors be fruitful, and your impact be profound. Sana kahit paano I have imparted my insights para po sa mga ating mga bagong graduates. Mabuhay kayo! Congratulations! Thank you! Para sa CNTV News, Mutia Montenegro. Matapos ilabas ng Office of the Ombudsman ang kautusan ng pansamantalang suspindihin si Gobernador Recarte Padilla sa loob ng 18 buwan, naglabas ng pahayag ang kanyang kampo upang manawagan ng pag-unawa mula sa publiko at iginiit na hindi makatarungan ang ipinataw na kaparusahan. Ayon kay Attorney Ferdinand Abejero, abogado ng gobernador, ang suspensyon ay bunsod ng dalawang issue: ang voluntaryong pagtulong umano ni dating Mayor Senandro Halgalado sa Governor's Special Action Group o GSAG at ang walang bayad daw na serbisyo ni George Deaon sa Radyo Pilipinas Camarines Norte. Binigyan diin ni Abejero na parehong isinagawa ang mga ito nang may layuning mapaigting ang pampublikong serbisyo sa lalawigan at walang intensyon na paglabag sa batas. Dalawang kaso ang naging dahilan nito: ang voluntaryong pagsiserbisyo ng dating alkalde Senandro Halgalado bilang parte ng Governor's Special Action Group o GSAG at ang pagboboluntaryo ni Ginoong George Deaon bilang tagapagpaganap sa Radyo Pilipinas. Ipinabatid din ng panig na gobernador na ikinalungkot nito ang mabigat na parusang ipinataw na tinatayang aabot ng 1 taon para sa unang kaso at 6 na buwan para sa ikalawa. Giit ni Abejero, labis ang epekto nito sapagkat halos kalahati ng kanyang natitirang termino bilang gobernador ang maaaring maapektuhan. Lubos na dinamdam ni Gobdong ang bigat ng parusang ito: 1 taon para sa unang kaso at kalahati para sa ikalawa. Ang pagkabahala na dulot nito sa ating mga Kamnorteño, alalaong bagay kalahati ng buong ikalawang termino ang kanyang masasakripisyo. Pinili umano ng gobernador na manahimik sa mga unang araw matapos lumabas ang desisyon upang maiwasang makadagdag sa agam-agam ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit nang lumawak umano ang pag-aalala ng publiko, ay minabuti nitong ipabatid ang kanyang panig sa pamamagitan ng abogado. Lipas na araw, pinili po ni Gobdong na manahimik upang hindi madagdagan pang ating pag-alala. Nais po niyang maging isang haligi ng katahimikan at katiwasayan sa panahong ito na pagsubok. Ngunit ang pagiging tahimik ay hindi na angkop sa sitwasyon. Ang katotohanan ay nais na niyang mailahad. Bukod sa pagpapahayag ng kanilang panig, nagpabatid din ang kampo ni Padilla ng paghingi ng paumanhin sa publiko sa anumang abalang naidulot ng sitwasyon. Humihingi po si Gobdong ng taos-pusong paumanhin sa anumang abala at pagkabahala na idinulot nito. Kasabay nito, ipinaabot ni Abejero ang kanyang pasasalamat sa mga mamamayang patuloy na nagpapakita ng tiwala at suporta kay Padilla. Aniya, ito raw ang nagsisilbing inspirasyon ng gobernador upang harapin ang kinaharap niyang hamon. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng legal team ni Governor Padilla ang posibilidad na paghahain ng apela laban sa desisyon ng Ombudsman. Ang Camarines Norte, ang inyong pagtitiwala ang nagbibigay sa ating mahal na gobernador ng lakas upang harapin ang mga hamon na ito.
ipagpapatuloy pa rin niya ang pakikipaglaban para sa kapakanan ng lalawigan. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro. Sa gitna ng pansamantalang pagbabago sa liderato ng lalawigan, formal nang nanumpa si Senior Board Member Dennis Riel bilang acting governor nitong June 30 sa harap ni Judge Evan Dizon ng Regional Trial Court Branch 40. Ang panunumpa ni Riel ay bahagi ng rule of succession kasunod ng mga pansamantalang pagbabago dulot ng suspensyon ni na Governor Recarte Padilla at Vice Governor Joseph Ascucha. Sa kabila niyan, tiniyak ni Riel na walang magiging patlang sa pagbibigay serbisyo publiko, lalo na sa mga mahalagang sektor gaya ng kalusugan. Ang pagpapatuloy umano ng mga programang naumpisahan ng kasalukuyang administrasyon ay kanyang prioridad. Kasunod na rin ang pakikipag-ugnayan niya kay Governor Padilla. Sa pagiging acting governor naman po, tutuloy lang po natin ang mga plano ng ating Governor Dong Padilla at syempre unahin natin ang mga social services na hindi maantala para makatulong po sa mga kababayan natin. Makikipagpulong daw siya sa mga head offices upang maripaso ang mga dokumento ng mga empleyado, lalo't prioridad umano ang mga doktor at nurse sa Camarines Norte Provincial Hospital upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo medikal. Yung sa mga empleyado po, ngayon po mag-uusap kami ng mga department heads para kung anong alam ko po ay nagre-review sila ng mga documents na kailangan nilang bago ko po pirmahan ay ayusin muna po natin yung mga pero wag po kayo mag-alala lalong-lalo na yung mga JO, mga casual at mga kung ano pa man na kailangan lalong-lalo na sa mga yun nga po sabi ko sa social services sa provincial hospital yan po ay dapat i-prioritize natin. More or less po lahat naman po ma-retain natin para lang hindi unahin lang po natin yung mga contractual talaga, mga doktor, mga nurse na talagang immediate na kailangan ng hospital natin. Kabilang daw sa tinalakay nila ni Padilla ay ang kapakanan ng mga job order, casual at contract of service employees upang hindi maantala ang operasyon ng pamahalaang panlalawigan. Ipinaliwanag din ni Riel na siya'y manunungkulan lamang bilang acting governor sa loob ng 3 linggo. Nung nag-usap po kami nung nakaraang Sabado ni Governor Dong sa Manila, may mga konting bilhin nga po sa employment ng tao na wag rin maantala yung mga social services natin. Kaya ako'y pansamantala lang naman po kung governor, 3 linggo lang po akong governor. Kaya hindi po tayo mag-overacting, acting lang po ang gagawin natin. Kaya pagtapos naman po ng 3 weeks, ay magiging acting vice governor naman po ko. Kaya sa panlalawigan na po ko nakadistino. Kinalaunan si Vice Governor Ascucha umano ang inaasahang uupo bilang acting governor habang si Riel ay babalik sa papel bilang acting vice governor. Pansamantala namang gaganap si board member Giancarlo Lucad Villapuerte de Lima bilang presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro. Pulso natin ngayon na sasagutin ng bayan sa pagkasuspindi ni Governor Padilla ng 18 buwan bilang gobernador ng lalawigan at Vice Governor Ascucha ng 1 buwan at 1 araw. Anong masasabi mo bilang isang mamamayan? Ang masasabi ko po sa pagkakasuspindi ng ating governor at ng ating vice governor dito sa Camarines Norte ay nakakagulat pong balita at nakakalungkot gawa ng siya po ay inupo ng taong bayan ng Cam Norte para po paglingkuran at ipakita po ang kanyang kakayahan sa pag-unlad ng Camarines Norte. Yun lang po at sana po ay mas maging maayos po ang takbo ng ang political dito po sa atin. Si Gobernador kasi wala tayong magagawa dyan kasi gobyerno na paano sa iya. Nalulungkot po kami dahil kay Gobernador, tiwalaan namin yan. Ang laki namin tiwala kay Gob, ang laki ng tulong sa amin, kahit paano, nagtutulong yan. Gusto namin makabalik siya, kay asa kami ng kay Gob talaga. Maganda siya makikiusap sa mga tao, walang-wala, yun, tinutulungan niya, kaya gusto may makabalik siya.
Yun nga po, nagulat din po ako dun sa balita na nasuspende nga si Gob. Siyempre, pinagkatiwalaan na siya tapos ganun, mawawala sa pwesto. Para sa mga nag-aabang ng mga marites dyan, narito na po ang ating balitang Sino Siya? At ngayon sa ating balitang Sino Siya, mga misis? Hello! Ito na naman po ang ating balitang Sino Siya? Ang mga marites dyan, magaganda. Ito na po tayo. Lapit-lapit ang tenga. Sino daw po itong isang beauty pageant contestant sa lalawigan ng Camarines Norte na nakursunadahan daw ng isang politiko? Siyempre politiko. Super ingat na malaman na type itong contestant. Kaya umisip-isip daw ito ng paraan para ang kanyang gigil ay maibsan ng tuluyan. Ang ginawa daw po ng politiko, eto na. Inimbitahan kunwari sa isang okasyon para ito ay magpunta. Ang style pa daw sa imbitasyon nito, kunwari lahat ng mga kandidata ang kanyang inimbita. Pero nagulat daw po ang beauty pageant contestant dahil solo lang siyang dumating sa imbitasyon ni politiko. Ang tanong daw ng beauty contestant, "Sir, nasa na po yung ibang kandidata? Bakit wala po yung ibang mga kasama ko?" Ang sagot daw ni politiko, "Alam mo kasi nini, meron daw kasi ibang politikong nag-anyaya na i-blow out sila, kaya di na dadating." Medyo nagulat daw si beauty contestant. Ganun po ba? Kakaya naman ako lang po magsosolo dito. Sabi naman daw na politiko, "Don't worry baby, don't worry. We have enough foods. Marami tayo mga pagkain, soloin natin ito at iba idalahin mo." Ay talaga po. Ayun na. Natin maayos naman daw silang nagharap ni politiko sa pagkainan. Ngayon mga chikadora, kung ano ang kanilang napag-usapan, yan ang di ko na po alam. Sino siya? Para sa ating health news, narito ang ating kasamang si Mucha Montenegro. Para sa ating health news, ang sore eyes ay isang karaniwang tawag sa conjunctivitis o pink eye. Isa itong kondisyon kung saan namamaga at namumula ang conjunctiva, ang manipis na layer ng tissue na naglalagay sa puti ng mata at sa loob ng eyelids. Pangasanhi ng sore eyes, viral infection, pinakakaraniwang sanhi, madalas nakakahawa, bacterial infection, may kasamang malapot na discharge o muta. Allergic reaction, dulot ng allergens tulad ng alikabok, pollen o animal dander. Irritants gaya ng usok, chlorine sa swimming pool o chemical. Karaniwang sintomas, pamumula ng mata, pangangati, pagluha, pananakit o parang may buhangin sa mata, pansamantalang malabong paningin, paglalabas ng muta, sanhi ng madalas sa bacterial, nakakahawa ba ito? Oo. Kung viral o bacterial ang sanhi, napakadaling makahawa sa ibang tao lalo na sa paaralan, trabaho o sa bahay kung may close contact. Paano ito maiwasan o gamutin? Ugaliing maghugas ng kamay. Iwasang hawakan o kuskusin ang mata. Gumamit ng hiwalay na tuwalya o unan kung may sore eyes. Kung bacterial, maaaring bigyan antibiotic eye drops ang pasyente. Kailangan reseta ng doktor. Sa viral conjunctivitis, karaniwang nawawala ito sa loob ng 5 hanggang 10 araw kahit walang gamot. At sa ating thought for today, every successful person has a painful story. Every painful story has a successful ending. So accept the pain and get ready for success. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito. Ako, si Mirna De Lejero. Ang tabayanan ng mga susunod na pagbabalita dito pa rin sa CNTV. At huwag kalimutan, please follow, like,
share, subscribe our Facebook page at YouTube channel, MBD-CN-TV. Maraming salamat po sa palagi niyong panonood dito po sa local TV ng Camarines Norte, MBD-CN-TV. CNTV News is brought to you by Congresswoman Rosemary Panotes, Governor Ricarte Dong Padilla, Mayor Benito S. Ochoa of Daet Camarines Norte, Provincial Board Member Rodolfo Paul Gache, 2nd District of Camarines Norte, and Janet Trading, located at Vicente Basiti Street, Daet Camarines Norte. And Janet Trading, presyong maasahan sa kalidad mapagkakatiwalaan. Cesar Barcelona, President of New Camarines Norte Present Radio Club at miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas o KBP. Bukas nang muli ang Sunrise at Fortune Emission Testing Centers na matatagpuan sa Barangay Mangcruz, Daet, malapit sa dating opisina ng LTO Daet para sa mabilis na pagpapa-emission ng mga sasakyan, walang hassle at walang abala sa pagpaparehistro ng mga bihikulo. Diretso na tayo sa Sunrise at Fortune Emission Testing Center. Maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sunrise at Fortune Emission Testing Center. Mabilis na serbisyo sa mababang halaga lamang. Catfish Systems Incorporated, located at Barangay Kubangbang, Daet, Camarines Norte, and Metro Cable, Daet.